natatakot dahil yun ang na-witness mo. Opo. For sure, may mga may USB ka nga. Okay. Ay, gusto lang kitang iiwas, no? Kasi alam ko pwede ka nilang i-intimidate, pwede ka nilang kasuhan, pwede ka sitakin. Yung kaya mo lang sabihin. Sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na polboronic? Ako, yung isa, na kasi siya, nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga, isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo, sobrang revelasyon ito. At alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the PAGCOR chief. Actually, nabanggit ko rin yan dahil meron na naka-inform din sa akin na PSG people, no? Yeah, you're right, tama. So imagine mo, okay, ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Polvoron session. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking billions now, trillion budget, national budget, na napupunta o nahahawakan ng mga taong polboronic. Isa ba to sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now that the PAGCOR chief, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa polboronic activity? Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos, ginagawa po nila. Minsan nga, di ba sabi ko sa'yo, naiiwanan pa ng residue. So, you know, yun yung nangyayari po. So parang, yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, di ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. Mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Lagdameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. So, na-witness mo? Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Meron. Nang dalawa mong mata nakita mo. Okay. Naalala mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o for itong mga taong ito? Nagkamali lang. Hindi ko alam kung ano yung reason. Basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they dinedemoralize yung mga empleyado. Sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan na ako. May mga na-witness akong ganyan. So, are we talking the Lagdameos and the Florendo? Opo. So are we talking no less than the assistant, the SAC to the president? Opo. Oh my God. Sino ang umaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi. Sila po. When you say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton? Siya may mga nananakit lang siya. Nananampal siya. Ganyan. Nanununtok siya. Na-witness mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother, as a person na may concern ka sa, by just
telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Kapag tanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung saplag the mayo. Kahit naman ako ginanon din ako. Oh my God. Basically, so na-abuse ka physically? Opo. May time pa nga na nung may pinagtatanggol lang ako, sa ano yan dating Dos Mestizos Davao. May mga tao din po doon. Sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Na napupunta o nahahawakan ng mga taong pulboronic. Isa ba ito sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now. That the pag-courtship, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa pulboronic activity? Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos ginagawa po nila. Minsan nga, diba sabi ko siya, naiwanan pa ng residue. So, yun yung nangyayari po. So parang, yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, hindi ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ko akong pakialam. Kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, diba, okay, pag dinamanda ka, how will you prove it? Right ko rin po mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. Diba? That's the only way that I can prove them. USP, ha? Exactly. So, baka, iba din yung iba din yung way of thinking mo, your strategy before coming out. And we appreciate you, Miss Cathy. Sobrang tapang mo. Diba yung sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life, diba? At hindi na tayo makialam sa politika, pwede ka na lang manahimik. Na hindi mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. So, sa ngayon, yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Junior. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi yung isang USB or 150 USB. So, nakakala. So, malamang baka kumbaga, gumanon yung computer pag-explode yung computer. Hindi. Correct. The reason why I'm not naming the other ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi talagang, kasi parang dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkakos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko anong ginagawa niya. Siyempre, binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, siyempre, meron din akong insider na, alam mo yung napapagod na rin sa ugali nila. Yung feeling part. Sorry to interrupt you. It's okay. So, ayun, yung parang, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyo may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag na kayo maging ganid. Kasi mamaya bukas makalawa, lahat ng meron kayo mawala. Alam nyo, negosyo nyo, pamilya nyo, magkasakit. Pa-check up na rin po kayo. Baka meron na nga. Joke. Miss Cathy, pag-upo ni Bangag Junior, ang inatupag ng first buton, first lady, sabi ko nga siya ang mastermind ng lahat. Kidnappings, pulboronic, everything. Ang inatupag niya ay mag-fashion show, i-renovate ang Goldenberg Mansion. So, nag-imbita ng mga designers at ang mga alta-altahang mga bisita at ang ibang mga designers na nakarating sa akin, may isa doon na lagi nasa likod ni Liza, na yun yung nagpo-provide sa kanya ng pulburon. So, we all know na sa mga richy-bitchy na mga party ganyan, alta-altahan, ang front lang is fashion eclabush, fashion, pero yung party pulboronic, favorite nila, ay umikot sa loob ng Malacanang. I know that you are well connected with these people na kahit na kaibigan nila. So ano yung nakuha mong information at ano yung reason kung bakit inuna nila ang mag-party sa Malacanang? Not only sa opening ng Goldenberg Mansion, but like almost every week, every other day. So what is your comment on that? Again and again, pulburon is a the main it's a party item. Yeah, pulburon is a party item. Yeah. So, you know what I mean? So, and it's sad. Kasi, even yung kinuha nilang designer, dati kong malapit kong kaibigan na grabe ko rin tinulungan. Tapos, nung nangyari ko sa lahat, ha? Scammer ba ito? Ay, opo. Gusto mo mag-testify ako? Charot. Alam mo yun? Kasi, Hindi ka na mag-jando, no? Kasi napaka-open mo. Hindi ka na mag-jando sa declaration mo. Lalagay mo na yung alintog mo. I thank you. Kahit kanan tayo dito. I thank you in advance. But, lahat. If I did it.
Yeah, lahat sila nasa USB ko. So, wag ka magalala. Lahat ng connect, lahat ng possible, lahat, even yung mga neighbor ko na kakilala nila na possible na gamitin nila, even yung mga former friend ko na ako nagpakilala rin kay Tony Boy, naghiwalay kami. They choose fame and money and power rather than my friendship to them. Even yung mga closest friends ko na, alam mo yung parang nagpanggap na a shoulder to cry on, pero yung pala gusto lang din ng posisyon sa government. Alam mo yung mga ganon, yung parang it's sad. Kasi ano talaga, they don't value integrity at all. Tapos ako yung ida-down na ako yung walang integridad, wala akong credibility. Wow, guys, I have evidence. So, hinahinay ha? Grabe. Wow, umiikot na ang tumbong ng mga ito. So, may mga katanungan, sabi nila, bakit ngayon ka lang lumabas? Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit hindi ka nagsalita nung si Pangulong Duterte ay nagsabi na may isang kandidato pagka-presidente na tumitira ng pulburon sa yate, sa aeroplano? Bakit ngayon lang, Miss Cathy? Bakit hindi before election? Kasi hindi nga ako nanonood. Hindi ako nanonood ng politics before kasi naiirita ako. Yung nalaman ko pa lang na may tatakbo sila. Ang unang pumasok na sa isip ko, patay. Parang ayoko na bigyan ng panahon to. Kasi wala lang itong mangyayari. Parang kadire. Kasi parang pulveronic, government. Alam mo yung ganun. So, then, sabi ko, bahala kayo. Binoto nyo yan, bahala na kayo, diba? Choice nyo yan, diba? So, pero nung nakikita ko, ang nakakagigil kasi, the same people na alam mo yung kung sino pa yung mga lalaki, sino pa yung nasa pwesto, sino pa yung mga may power, may pera, at kalalaking tao, yung pa yung mangbubuli. Yun yung trigger Kasi parang sabi ko, oh my God, wala talaga itong mga delikadesa na they did it to me, they can do it to the whole nation. Di ba? Parang, anong klase to? So, from there, makikita mo talaga, anong klaseng liderato yung gusto lang parating? Ugaling addictus benedictus talaga. Yung parang the way they decide or like, yung scheme na ginagawa nila, harassment, bullying. Like, di ba, tinitreat nila yung tao, dinidiscredit nila, dinidefam nila. Alam mo yun, parang binababoy nila. Gawain ng ugaling addict yan di ba? Yung... Yeah. May I ask, kailan nag-end up yung relationship niyo ni Tony Boy Florent? February 17, 2021. February 17, 2021. So for sure, nandoon ka sa, nasaktan ka, nagre-recuperate ka ng broken heart, mga ganyan. So that was before election, no? So, gusto ko lang linawin na nung time na ng campaign, you're not really active about politics or just, dealing your own life, your own family, di ba? Yes. So yes, I am. Yeah. Go ahead. Parang when you are lost, at saka parang yung feeling, kasi nung nangyari sa akin nun, syempre yung buhay ko umikot lang sa kanya. Wala akong ibang friends talaga na marami. Di ba? Parang ang ginawa niya sa akin is binakuran niya ako. So parang kaibigan ko, kakilala ko, kaibigan lang niya. So I thought, all these people sa Alta, kaibigan ko din. Kasi di ba pinapakita sa'yo, they love you, nagpa-party kami sa bahay ng mga bahay. Tapos nung time na nagka-problema kami, when I was asking them to help me, parang please, sabihan niyo naman, tama na yan, ganyan. Doon ko na feel na itong mga to, seasonal friends lang. Kung sino yung in power at saka yung nakaposisyon, kaibigan nila. Yun, at saka yung parang, nananahimik na ako, direct pa akong iihip. Pagtatawanan ako, to the point na may mga nakakasama sila napapagod na sa kanila, na, huy, tama na, kasi wala naman dito si Cathy. Bakit ginaganyan nyo? Meron pang isa doon, huy, di ba tinulungan ka ni Cathy? Bakit ganyan? Ang daming sinasabing bad, to the point na galit na yung kaibigan ko. Kasi lumalabas na together. Alam mo yun? Kaya yun, parang all this time, ang ginagawa ko lang, wala kang matakbuhan, tinakbuhan ko lang Diyos. Kasi wala Alam mo yung parang, di ba sabi nga, nakakalungkot pero palaging huli mong tinatakbuhan ng Diyos. Kunwari, naglasing ka na, ginawa mo na lahat, pero ang Diyos pa rin talaga, iba yung binibigay na peace sa'yo Alam mo yun, yung katahimikan ng puso mo, ng isipan mo, yung confident na ibibigay sa'yo, pag malapit ka na sa Kanya, hindi mo matitinag Parang buong-buo ka, parang you feel free, yung parang buong-buo yung pagkatao mo pag talagang sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. Okay. Campaign period. For sure, syempre nakikita mo dahil nangangampanya sila, di ba? Kinala mo sila personally, inabutan ka nga, inalo ka nga, sa pagburon. Tapos alam mo dahil, sa 10 years kayo magkarelasyon ni TBF. Napag-usapan ko, sabi niya TBF, hindi siya pwede maging presidente kasi nga, katulad niya, pareho silang pulburon at hindi reliable na makapag-desisyon ng tama. Umasa ka ba, katulad ko, dahil ako naman wala akong personal knowledge about sa mga na-reveal mo ngayon at in the past. Actually, nung kanya rin pinagtatanggol pa siya dahil as a supporter, nasasaktan ako nung binanggit ni Pangulong Duterte yun kasi I don't know anything about the pulburonic activity. Umasa ka ba somehow sa sinabi ni, by the way, binoto mo ba siya, si Marcos? Hindi ako bumoto. Okay. Hindi ako bumoto. Clear tayo dyan. Clear tayo dyan. Ako bumoto. So naisip mo ba na yung mga pangako niyang ibabangon ang Pilipinas, sama-sama tayo, unity, naniwala ka ba doon? Hindi. Hindi talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, kapag tayo nagkakilala, hindi, kasi nga, alam ko kung sino yung magiging parte, yung sa paligid niya. So alam ko talaga. Actually, yung parang nasad nga ako na naging ka-team niya, si BP. Kasi kitang-kita ko doon yung paggamit. Kasi nagamit din naman ako, di ba? So kitang-kita. Alam mo, you can see through. Parang parang spiritual. Alam mo yung kitang-kita mo, yung kaluluwa, kung ano yung movement. In your case, kasi nakita mo, yung dalawang mata mo, nakasalamuha mo sila. So ibang level yung experience mo at yung nasaksihan mo, ika nga. At saka nagkikwentuhan yan sila di ba? As a guy,
pag nagkikwentuhan sila how they move, ano yung galawan nila, alam mo yun, naririnig mo. Kaya parang, oh my God, ano ba to? Parang sad, pero hindi po talaga. Look at, di ba? Look at what's happening now. So, sabi ko, hindi ako boboto talaga. Bumoto lang ako before kasi nung tumakbo hindi nga ako botante, alam mo ba? Bumoto lang ako nung tumakbo si Tony Boy, at saka yung si Digong, yung time na yun. Doon lang ako nagparehistro. Wow, alam mo, daming gano'n, nagparehistro because of PRRD. Yeah, kasi, ito na nga, parang, may kanya-kanya naman tayong opinion, tsaka paniniwala sa politics. Pero kasi iba yung pag nakikita mo, meron talagang may liderato. Alam mo, may yung talagang, alam mong paglalaban yung bayan. Ganun lang. Yun yung time na yun yung paniniwala ko eh. Diba? Yun. Wow. So, ngayon nalaman na ng taong bayan, based on your statement, na dalawa sa anak ni Marcos Jr. ay nagpupulburon. Ito ba ay alam din ng iyong partner? Napag-usapan niyo ba ito tungkol sa mga anak ni Marcos Jr.? Yung pagpupulburon nila? Oo naman, hindi lang naman yun eh. Marami pang yung mga kaibigan nila na tinotolerate yung mga kids nila na gumamit. Alam mo yun? So, pinag-usapan, di ba? Most of them kasi parang normal. It's sad. Kasi nga, alam mo, ito yung sad. Kasi ang justification nila with polvoron, it's natural. Grabe, no? Parang it's natural. It's like, it's like alcohol. Kasi alcohol, parang social drinking lang. Pero hindi nila alam, mas addicting pa nga yung alcohol. Kasi nga public, parang ano siya, pwede siya sa tao, di ba? Parang binibenta siya publicly and everything. Legal siya, di ba? It's legal, yeah. Oh, so ganun din sila sa polvoron. Parang it's okay, it's natural. Pero alam mo yan, may natural ba na grabe hanggang pagtanda mo, tapos nagpaparehab ka kung saan-saan, di ba? Sad. Ano ko talaga? So balikan ko ulit. Yung anak mo, na naka-witness nito, masasabi mo ba kung ilang beses niya nakasama yung mga anak ni Bangag Jr. na nagpupulburon session? Alam mo, hindi ko tinanong. Tatanungin ko nga. Kasi sa akin, when nangyari yan, you don't wanna parang ayaw mo nang i-imagine. Kasi, parang it's so painful to know na yung may isa kang anak na na-impluwensyahan ng ganyan. Ang sakit-sakit niyan. And yung mga time nun, bilang ina, kahit sinong ina dyan, lola, grandmother, a parent, kahit na ampon nyo yung anak nyo, ate, tiyahin, pag may ganun, hindi mo alam saan manggagaling. Especially like, winarningan mo, tapos parang nagkaroon ka ng fear na yung mga taong nakasama niya is connected pa dun sa ex ko. Yung alam mo na may plano talaga. So, sabi ko nga, that's part of me coming out also. Kasi parang, hindi mo pwedeng i-normalize yung abnormal na gawain. Wag. Hindi natin pwedeng i-tolerate yun. And bilang magulang, dapat talaga hindi mo tinotolerate. Yun. Yeah. So, maliban sa anak ng presidente, ng Marcos Jr., mga anak, may mga iba pa bang politiko, anak ng senador, ng kongresista, na nakakasama doon sa session, doon sa anak mo na naikwento siyang ibang personalidad na coming from the senator, from the Senate and Congress? Marami. At saka kahit ako naman may mga alam ako. So, alam mo yun. Pero, sabi ko nga, di ba, Maharlika, ganito lang yan. As long na hindi ka nakaupo sa kabinete or sa government, bahala kayo sa buhay nyo. Pero kapag ibang usapan na, kapag ang ating mga government official ay nakaupo at ginagawa to, hindi yan yung magkakaroon ng normal mindset. Diba? Nagiging narcissist, nagkakaroon ng criminal minds, praning. Alam mo yon, parang kaya yung decision making nila galit agad, yun na nga, naghaharas, nananakot. Diba? Yan kasi yan ang effect. Kasi after you did do that, ang sama ng ugali. Alam mo yon, at saka mapagawa ng story. Kaya nga ganyan sila with me. So parang they can make stories, out of another story and another story. Yun. Yan yung ginagawa nila actually. Sa interview mo, sa Pilipinas Nating Mahal, sinabi mo na mayroong mga pagkakataon na yung mga grupo ni Marcos Jr., Florendo at Landameo, na mayroong pinapatakbo sa dagat na binabaril. Tama ba ako? Opo. Meron yung mga security, yung ganyan. So, na-witness mo? Na-witness mo? Meron. Nakita mo? Meron. Ng dalawa mong mata, nakita mo. Okay. Naalam mo ba kung anong dahilan? Kung bakit pinatakbo ang mga kawawang security o itong mga tao dito? Nagkamali lang. Nagkamali sa... hindi ko alam kung ano yung reason, basta't nagkamali lang. Marami akong time na na-witness na how they dinedemoralize yung mga empleyado, sasampalin, susuntukin. Marami ako, ganyan ako. May mga na-witness akong ganyan. So, are we talking the Landameos and the Florendo? Opo. So are we talking no less than the assistant, the son to the president? Opo. Oh my God. Sino ang bumaril? Naalala mo kung sino? Sila ba o may mga tao? Hindi, sila po. When you say sila, sino? Si Tony Boy. Si Anton? Siya may mga nananakit lang siya, nananampal siya. Ganyan, nanuntok siya. Na-witness mo? Opo. Sabi ko nga, it's my word against sa kanila. Yun. So, kung na-witness mo, ano yung reaction mo as a loving mother
as a person na may concern ka sa, by just telling your story, I can tell that you're a good person by doing this. Diba? Mapagtanggol ka ng naapi. Pero during that time, nakita mo, na-witness mo ang iyong ex-partner at nakita mo na nanampal yung sap nagdamay. Kahit naman ako ginanon din ako. Oh my so, God. basically, So na-abuse ka physically? Opo. May time pa nga na nung may pinagtatanggol lang ako. Sa ano yan dating Dos Mestizos Davao. May mga tao din po doon. Sinuntok niya ako, tapos bigla ako nag-collapse. Bumagsak ako, tumama yung ulo ko somewhere. Tapos almost 5 minutes daw akong hindi nagigising. Sinuntok ka ng ex-partner mo? Opo. So, yung mga time na yon. So, parang nag-collapse ako. From then, ayoko na. Tapos kasi hindi ko siya kilala Hindi ko po siya kilala. Ay, ano yun? 2012. Bago pa lang kayo? Opo, 2011 po kasi naging kami. Okay. So, 2012 po rin. Yun. Kasi hindi ko siya hindi ko siya kilala talaga. Ano yung first pagkatao niya? Hindi ko kilala. Kasi nung na-meet ko po siya, bagong opera siya sa lungs. Natanggalan na ho yan ng lungs, may emphysema ho yan. So, before ko siya na-meet, may sakit na siya, tapos inikwenta niya, may stent siya sa heart. Alam mo yun, kaya nga nung nagsama kami, nakita ko meron siyang CPAP. I don't know those machine yet, di ba? Yeah. Sabi ko, bakit kami oxygen? Ba't ka ganyan? Ayoko ng ganyan, mamamatay ka na ba? Alam mo yun, gano'n, syempre, di ba parang, hindi ako nag-ano dito, hindi ako nag-sign up na baka biglang may mangyari siya, tapos kasalanan ko. You know what I mean? Yun. Miss Cathy, balikan ko lang yung tungkol sa may binaril. Sabi mo noon sa interview mo, hindi naman pinatamaan, pinaispantahan lang ang term doon Opo, pinatakbo. So hindi naman natamaan o baptisman lang yung taong yun, yung guard na yun. Well, sa akin isa lang kasi yun. Hindi ko alam yung Isa iba. lang yung nakita mo. Hindi mo Isa lang nakita po. Hindi ko. Pero nakikita ko po yung iba kapag nasusuntok, nasasampal ng baril. Kaya nga po nung ganun, parang, tapos one time pa pinakitaan ako ng baril na ang dami nilang baril. So sabi ko, ayoko niyan, hindi ko gusto yan. So kaya doon nag-start na, in fairness with Tony Boy, nagdala lang siya maliliit na baril. Kasi alam niya, ayoko. Alam mo yung ganun. So, sabi ko, ayokong nananakit ka, ayoko ng ganyan, or else hindi yan ako. Kasi nga, ano rin ako, abuse po rin kasi ako. Di ba, nasasaktan din ako before. So, yun. So, Miss Cathy, saan lugar nangyari yung pagpapatakbo sa guard at pinaispantahan ng baril? Sa Pearl Farm po. Pearl Farm. Kanila po kasi yun. Okay. Yeah, I know that. Yun. Sino-sino yung mga tao nandun during the time, maliban sa'yo? Security niya rin. Wala naman. Siyempre kapag gagawin niyo yun, walang tao. Siyempre sila lang, di ba? So kami, actually, nung nalaman ko, nasa room ako Tapos, lumabas ako. Kasi inawat ko siya. Huwag mo gawin yan. Ano kasi lasing, alam mo yun, and everything. Opo. Very, kasi, mainitin ng ulo. And, by history, and like, even in Davao, and all the people who knows them, kilala silang ganun. Kilala po talaga sila. Yung parang talagang yung nakakakilala sa surroundings at nakakakita sa kanila kahit sa labas, sa mga sikat na clubs and restaurant, na-witness naman po yan nila, lahat. Yun. Yeah. Doon sa interview mo ulit, kay Seminay, sabi mo pa na si Lagdameo ay, yun na nga, pwedeng magpalabas, tama ba yung pagkaintindi ko? I-correct mo ako kung mali. Na may mga pagkakataon na kapag sila ay may gustong harasin o kalaban na tao, nagpapalabas ng mga preso sa Davao Penal Colony. Possible po kasi po narinig ko yun sa kanila when they were talking about it. Kanila? Sino-sino yung mga kanila? Si Tony Boy po, tsaka siya mismo, pag nagkikwentuhan sila, pag nagiinuman. Opo. Yung may mga pa-joke-joke pa sila na ganyan, tapos sabi niya, dali lang yan sa amin. Yung ganyan. So, kayo na lang po, tingnan nyo nga, kaya nga yun yung question ko sa Philippine National Police Bakit ho nyo pinababayaan? Kung talagang you're doing, tama yung ginagawa nyo, or legal, bakit wala akong nameplate? Yung mga tao. Yung mga lungsod sa Davao, di ba? Opo. Di ba dapat po yun? Alam mo yun, human rights violation yan? Kasi nakakatakot po yan. Di ba? Parang bakit po inaalaw nyo? Tapos hindi nyo kine-question ng PNP, hindi na kine-question yan. Bakit walang pangalan? Di ba? Dapat po, kasuhan yan Di ba? Maling-mali ho yan. Kahit sino pa ho tanungin nyo, maling-mali ho yung nangyayari yan. Kaya alam ko na, kaya naawa po ako sa PNP kasi nagagamit sila na, mga pulis kami, ganito kami, wow. Alam nyo po, kawawa po yung mga kapulisan nagagamit. Dapat po yung mga kapulisan sa Davao, paglaban nyo po kayo. Paglaban nyo po yung pangalan ninyo. Kasi nagagamit po kayo talaga. And yung mga yan, wala akong pakialam yan masira yung iba. Basta magawa nila yung gusto nila. Ano nga, addictus benedictus na pag-iisip. Yung parang makuha lang yung gusto nila, they don't care. Miss Cathy, sa revelasyon mo, actually nakakapanghina bilang isang Pilipino. Akala ko, yung pinaka-worst na mga nakarating sa akin information, actually worst yun na si Lisa Marcos ay kaparte ng kidnapping sa Turkey. Doon sa 2 kilometro bata. Naman yan, kasabwat sa smuggling, kasabwat sa, pulburo, nandyan, manufacturing and everything. And now, hindi lang pala sila. Andyan yung passport chief, andyan yung SAP. So masasabi ko ba na ang Malacanang lang, ang Office of the President, we're talking about the Office of the President, ay pinamumugaran ng mga pulboronic or addictus benedictus? Opo, karamihan po. Sabi mo, may mga friends ka na nag-charity ka sa mga ating mga mababait na kapulisan at mga AFP. For sure, naririnig na tayo ngayon. Na-reveal mo na
Duterte started the revelation during the campaign ng isang presidential kandidato. Then, there's Nicky Cosseteng, there's Agent Morales, diba? Then there's a video, and now there's an eyewitness. So, ano yung message na gusto mong muli iparating dito sa PSG? Dahil sa libo-libong mga tagapagtanggol daw ng bayan o tagaprotekta ng bayan, na ikaw, kababaeng tao, wala namang armas, alindog lang, pero matapang. Matapang na inilalahad itong gobyerno na pinamumugaran o pinamumunuan ng mga gumagamit ng illegal na pulburon, na kung saan paano nga naman mahuhuli ang mga manufacturer ng mga pulburon na ito o iba't ibang klaseng illegal na pulburon kung mismo sila ay protector. Ano yung, kung makakaharap mo ito mga police, mga taong simbahan, mga religious group, ano yung gusto mong sabihin heart to heart sa kanila? Alam niyo po, una, hindi ko sila awayin. Makikiusap ako. Ayun na naman, naiyak na naman ako. Ano ba to? Alam mo yun, makikiusap ako. Kasi, yung pakiusap is parang, hindi na for me. Parang eto na nga eh. Diba, sinalang ko na nga yung buhay ko eh. Diba? Para lang sa future ng mga anak nyo, apo nyo. Tapos parang, gawin nyo po kung ano yung tama. Sabi ko nga, wala akong pakialam sinong gusto nyong iupong presidente dyan. Pero, isipin nyo po kung ano yung nangyayari sa atin ngayon. Parang, wag po kayong magbulag-bulagan. Kasi, ang lala nito, hindi lang ho to sa Mindanao mangyayari ho to sa Luzon, mangyayari to sa Visayas. Mindanao lang po yung umpisa. So, ako, like yung mga kapwa Kristiyano ko sa PNP, sa Armed Forces, alam niyo po yan, yung Diyos na po ang magtatanggol sa atin. Please po, I'm begging you lahat, na alam niyo po yung katotohanan. Parang yung sinabi mo sa akin, Marlica, na may isang PSG na nagpakamatay. Sa mga kapwa PSG, please po, please lang po. Nagpakamatay parang ni Lisa Marcos. Opo, na parang itayo niyo po yung pangalan niyo. Kasi kung nasa tama naman po kayo, wala akong makakagalaw sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Marami po magpoprotekta sa inyo. Sa Armed Forces of the Philippines, men in uniform, ang taas po ng paningin ko sa inyo. Please po, alam niyo po yung katotohanan. Kung yung sa tingin niyo, yung mga leader niyo ngayon, nag-head po ng Armed Forces, yung nag-head ng PNP, hindi po karapat-dapat. Kayo po mismo, kaya niyo po yan panindigan. Kasi, dapat, di ba, you protect the people. Look at me. I'm only a single person na mommy, di ba, na isang ina, na ordinary person. Di ba, I'm fighting for the people. Please fight for our people. Yun lang po, yung pinangako nyo sa bansa natin na pagtatanggol nyo ang mga mamamayang Pilipino, gawin nyo po yun. Gawin nyo po, please lang po. Sa mga religious group, please unite. Wala akong Muslim, walang kahit na anong religion meron kayo, walang Kristiyano, walang Katoliko, magsama-sama ho tayo sa pagdadasal. And kung pwede po, talaga po, gawin natin kung anong nararapat. Opo, yung katotohanan lang po tayo. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyong lahat. Miss Cathy, ang daming mga nananawagan actually na bakit daw hindi mo ilabas ang USB o mga ebidensya. Opo. Okay. So ano yung, bakit hindi mo pa ilabas? At ano yung mag-trigger? Kasi alam mo yung nakakalungkot no, sa bayan natin, Miss Cathy. Andyan na lahat ng ebidensya. Sinasakpan na sila ng ebidensya. Andyan na yung video. Andyan ka na. Pero gusto pa nila ng more. Para bang sabi ko nga, for 2 years ako nagdadadadak dito, nagnangapel, sabi ko nga. But still, parang, you know, yung mga tao na dapat na lumabas, hindi pa rin lumalabas. So, kailan ba natin ilalabas ang USB o ang mga ebidensya? Actually, yung USB kasi that's the only thing that will protect me. Di ba sabi ko nga sa'yo, kapag may nangyari sa akin, dun lang siya lalabas. Second kasi, at this point in time, kahit sino pang lumapit sa akin, hindi ako nagtitiwala. So I need to protect myself. You know what I mean? Parang kahit sino pa dyan na magsabing po protektahan kita, hindi po ako maniniwala. Exactly. Diba? Parang for me, ilalabas ko yan sa tamang panahon. Sabi ko nga, kapag may nangyari sa akin and all, lalabas yan. Ang laman nga again ng USB is my testimony and all the people who are involved. Yung mga possible na mga pinagagawa nila, ako ho ang mag-witness at magte-testify na totoo lahat ng yan, ng lahat ng ginagawa nila. Nandun ho lahat sa USB. Kasi, syempre, pag nag-gurgur ako or pinatay nila ako, syempre mamamatay na to, diba? Kasi wala na. Pero pag I have those testimony, I have those like lahat ng may kwento ko, lahat ng kung ano yung meron na alam ko at nabubuhay yun, so doon sa mga USB ginawa ko, is matutuloy yung kaso. Makakasuhan sila. That's very brilliant. So, hindi ka takot na itanan ka ng kaso or kasuhan ka ng gobyernong bangag na ito? O ng mga tao napag-usapan? Alam niyo po, alam ko naman pwede nilang gawin. Nung paglabas ko pa lang dito, alam ko po pwede nilang gawin. So sabi ko nga sa inyo, handa po akong humarap. Kasi kahit na balik-balik ka rin nila, i-twist man nila yung story, pasamain man nila ako, i-demoralize nila ako, character assassinate nila ako, my truth is my truth. My story is my story. Nobody can change it rather than me. But I cannot change it because it happened to me. Diba? Experience ko po yan personal eh. Na-witness ko po kasi talaga eh. Yeah. So, ako kasi bilang supporter no, ng mga Marcos, naging supporter. Sabi ko, pag sila ay namuno, hindi na sila magnanakaw kasi marami na silang pera. Although, you know, yung ibang mga pera nila na galing sa kaban ng bayan ay naka-frozen yan o baka yung iba na tuwa na rin nila. Sa pagkakakilala mo, sa pagkakukwento nitong mga Bontes 5 o Pulmoron Boys, the reason why I'm asking you this,
yung pagnanakaw kasi nila is sky's the limit. Walang habas na pagnanakaw now. So, nung time ba na si Marcos Jr. ay hindi pa presidente, masasabi mo ba sila ay maraming pera talaga? I know that the Florendos, they have money. Because ano, no? Hindi nila So, masasabi mo ba, based sa mga kwento ni, syempre 10 years kayo magkausap, marami ka nakakasalamuhang tao, particular na iyong partner. Masasabi mo ba na itong Araneta Mars, itong mag-asawa, itong mag-asawa lang, na marami silang pera during the time? Ako hindi ko masabi. Hindi ko masabi talaga kung ano yung status ng finances nila, to be honest. So, parang, pero ako sure ako na, kaya ang sinasabi ko dito, it's not the president who's, leading the country. Kasi nga, may stigma po siya. Ayaw niya nan. So, parang hinahayaan niya ibang taong mag-lead. So, pagtatanungin niyo ako kung sa tingin ko, yung mga nakapaligid sa kanya, mga polvoronic addictus, benedictus, sa paligid niya, well, hindi naman lahat ng negosyanteng mayaman is ganid. Okay? So, sinabi ko nga, meron nga user lang pero mabait naman. Tumutulong lang. Yung maybe, di ba? Pero yung iba, talaga, yung business nila is yung may personal interest sila. Di ba? Yung parang negosyo. Kaya nga, di ba, si Atty. Harry Roque, hindi naman talaga siya ang king and queen of Pogo. Ay, no, si Lisa at si Marcos Jr. ang king and queen of Pogo. Sabi ko nga, may picture tayong hawak dyan. Thank you for bringing us out. Yung picture na yon na nandoon na si Lisa at saka si Bangag Jr. na kung saan nandoon yung mga Pogo operators. But anyway, going back dun sa tanong ko sa'yo na kung alam ba, financially okay sila. Kasi talagang walang habas yung pagnanakaw. Si Lisa, based on, ayon sa aking puting ahas, na kumukolekta kay Addictus Benedictus Altenco ng 150 million kada linggo. At ang mga inuutusan ay mga PSG. So, name it. Sabi ko nga, halos lahat, PAGCOR, DA, smuggling, customs, halos lahat wala silang kapaguran magnakaw. Kaya kita tinanong. Kasi yung ex-partner mo, based on your statement, na hindi siya corrupt. Kasi they have everything. Mayaman sila. Diba? Siya. Siya. So, sa mga Marcos, hindi ka makapagsalita kasi hindi ko lang ang idea, no? Yes. Sabi ko nga, go ahead. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Again, sasabihin ko sa'yo kung ano yung nakita ko. Kaya nga, di ba, pwede nga akong gumawa ng story eh. Di ba? Pero, as you can see, hindi ako nagdadagdag ng kwento. Di ba, Miss Cathy tayo, ako yung as a regular, ordinary person, when you go out, kasi may mga friends, di ba? Let's say, dinner, something, may maglalabas, may magbabayad ng bill, ganyan-ganyan. So, yung mga labas, di ba, sa mga restaurants, may mga pagkakataon kasama yung Voltis 5 o the Polvoronic. Yun ba, yung mga rich people, na katulad nila? Paano ba yan? May matatandaan mo ba kung sino yung nagbabayad sa restaurant? Sino nagbabayad ng bill? Dati sa bar? May mga ganun, di ba? Or parang charge to the house na. May mga ganun. Po. Yung sa akin, dalawa lang yung very generous, si Tony Boy at si Inigo. Like, sila yung talagang, sila yung very generous na talagang they take good care of everything. Hindi madamot. So, si Marcos Jr. di mo nakita na dumukot para magbayad ng bill? No wonder, sugap na. Oh my God. Yeah. Wow, grabe yung ating pag-uusap ngayon. Grabe yung revelation. I hope for sure meron pa itong part 3. At sana nga, wag na tayo dumating sa part 3. Dapat victory party na yung part 3, no? Sana gumalaw na ang mga tao. Kasi enough na yung panawagan natin sa military, police. They know what they're doing. Alam naman nila. Alam nila kung ano, not leader. Alam nila na may polvoronic government tayo. Siguro ang kukonsensyahin natin, yung mga taong bayan na naghihirap talaga. Na nakakaranas nitong pang-aapi ng paggobyerno o pagnanakaw. Grabe. Wala bang nag-offer sa'yo na something na katulad kay Agent Morales, no, nung siya bago lumabas, I don't know kung napanood mo, pero sige, bibigyan kita, for sure di mo napanood. Si Agent Morales, bago mag-Senate hearing, may kumausap sa kanya na mga personalities na ito daw sila ay inutusan ni Lisa Marcos at ni James Kumar para areglohin, para na hindi na tumungo doon sa Senate hearing at sabihin na lang kung magkano ang kailangan niya. At ang nagkutos si Lisa Marcos at itong si Kumar na hanggang ngayon hindi pa pinapatawag sa Senate. Sa case mo, wala bang lumapit sa'yo na, uy, Cathy, tumigil ka na. Areglohin na natin to, ayusin na natin to, itigil mo yung mga bells mo. Wala po. Alam niyo bakit? Kasi sila ano yan eh. Di ba sabi ko nga cordon sanitaire. Tapos like, my partner knows me very well. Na I speak my mind at saka hindi ako natinag kapag meron akong paninindigan. Yung parang kapag alam yan ni Tony Boy na ang pinakaayaw ko nagsisinungaling. Alam niyo yon. So parang even with my children. So ayaw ko yan. Yan ang isang bagay na pumipitik ako. And alam din ng mga friends ko yan, kapag nagsisinungaling talagang sasabog ako eh. Alam mo yon, parang kaya walang lalapit sa akin kasi lahat sila karamihan sa kanila is kasama dito. Alam mo yon, 'di ba? Yeah. Parang hindi nila ako lalapitan, 'di ba? Sabi nga, meron mga tumawag sa akin na common friends. Cathy, parang wow, grabe, you're like a tickling bomb. Na parang they never expected na ikaw pa yung lalabas. Kasi all this time, you were very quiet, tapos parang they were like laughing at you, gagawa kami ng, nag-iinuman sila, they're talking shit behind your back, and it's sad kasi kalalaking tao ng mga to, tapos kung makapagsalita, alam mo yung parang hindi ka babae. So ngayon parang, sabi nga nung, kasi ang dami kasi gumawag sa amin, yung pang-apat na tumawag sa akin, sabi niya, karma nila talaga to. Parang karma nila talaga to. Sabi ko nga, kung ikamamatay nila to, yung truth, okay lang. Kasi at least you're speaking the truth for the nation, di ba? Parang para sa nakakarami. Yun po.
nai-reveal na ni Miss Cathy Binag na ang dalawang anak ni Marcos Jr., si Lisa, si Marcos Jr. ay nagpupulburon. Masasabi mo ba na just in case na gawin ng PIDEA, ng DILG, ng NBI, ng police ang kanilang trabaho para i-raid ang Malacanang? Titignan kung may mga pulboronic residue, hindi lang dito sa muso ni Marcos Jr., kundi may mga stash boxes sila doon. Sa tingin mo ba, magiging successful ang raid? Hindi. kasi kung may magtitip, 'di ba? Kung sila rin. You're very smart. 'Di ba? Sino ba diyan? 'Di ba? Kung sila rin ang naglagay sa Pero kung walang magtitip, well, kung walang magtitip, like huli, 'di ba? At saka again and again, wag na tayong lumayo. Gawin na lang nila yung hair follicle test, 'di ba? Para na rin matahimik to, para na rin ma-discredit ako. Buong pagkor. Lahat ng nakaupo sa gobyerno. Yan kasi alam mo dapat naman talaga before tumakbo, 'di ba? Before umupo sa government, talagang dapat pa-drug test talaga nila yan 'di ba? Yun po Kasi dapat yung nation natin pinamumunuan ng hindi man perfecto, pero may mga integridad. At saka yung matitino yung isip. Alam niyo po? Wow, grabe ang ating panibagong revelasyon. We're like almost 24,000 live viewers. Thank you sa inyo lahat. For sure, this is only part 2. Alam ko, tipid mo. Hindi mo mag-reveal ng mga pangalan. Actually, yung iba, nakarating naman na sa akin, but I will let you decide when to expose their names. And gusto ko na pag nilabas mo yan, ay yun na, protektado ka. Dahil I know these people, they can harass you, tigan mo na lang, former President Duterte. Pastor Kibuloy, natulungan nila. Lahat ng mga kritiko. So I'm just, right now, I'm just praying for you kasi sabi mo kanina, wala pang death threat. Diba? For sure, yung mga ganitong klaseng pulboronic addictus benedictus, may mga pinaplano sila. Pero tama yung ginawa mo na yung mga USB na ito, yung mga ebidensya, ay inano mo na, init mo sa iyong stash. Hindi yung sa iyong mga vault or somewhere na to protect you. And we totally understand you. So, ako, sa totoo lang, napakatapang mo. Kasi alam mo yung off-cam na pag-uusap natin, sabi ko ako matapang nga ako, pero iba yung karanasan mo. Yung iba pa na yung nakwento siguro after na, yung that's really personal, na yung iba, although it's not really personal kasi ang mga mga public figure, pero irrelevant sila ngayon. So I don't want to talk about they're irrelevant. And I'm so happy na nakilala kita. I'm looking forward na pag natapos na natin yung mga nakamtan na ng taong bayan na magkaroon ng hindi bangag na presidente, maybe we can talk lightly about life, fashion, beauty. Gusto ko mahawa ng iyong alindog. Maraming salamat sa iyong tapang at mag-ingat ka sa lahat ng iyong mga galaw dahil nakamonitor sila 24/7. Tandaan mo, alam ko po yan. Yeah, go ahead. Alam ko po yan kasi again and again, alam ko yung galawan nila. At saka wag po kayong mag-alala na protected po ako. So again and again, hindi po ako lalabas dito kung hindi ako protected. Because if you know sino yung babanggain mo, kailangan mong alam. Parang sundalo, di ba? Na bago ka sumabak sa giyera, kailangan handa ka. Hindi lang dahil may armas ka. Exactly. Yung pinafront mo is alindog lang, pero meron tayo diyang meron tayong, saya pa. Ba't ganda pa man? Si God. Yes, magiging sa Diyos, alam ko, marami ka rin talaga mga concern na mga kaibigan mo na super close and family na nagpuprotekta sa'yo. So, sa mga nagtatanong kung binag ako from Isabela, yes po, ang tatay ko po ay Ilocanong Chinese, from Isabela. Hello po. Ilocanong Chinese. Diba? Shout out sa ating mga palangga na mga Filipino Chinese na maganda naman ang ginagawa sa ating bayan. You know? So, hindi lang yung mga Chinese na smuggler na kasabwat ni Liza at Ibangan Jr. Okay. Yun. Pero yung mga Chinese na mga Chinese na mabuti, na iba kamag-anak pa natin dahil kasi nahaluan na talaga tayo ng bonggang-bonggan, iba't ibang lahi. So that's okay, we have to support them. So, mensahe mo sa pamilyang Bangag at mensahe mo sa mga nakaupo sa pwesto na pulboronic or addictus benedictus na kailangan silang magpa-hair follicle test at ano pa? Well, alam mo ko, walang usok kung walang apoy. Tama ba yun? So, darating yung panahon na talagang hindi, eto na po yun Walang apoy kung walang usok pala. Walang apoy, walang apoy kung walang usok. Walang usok, okay. Yeah. Diba? Parang gano'n ba? Go ahead. Okay. So anyway, lalabas mo lahat. Wala akong sikretong hindi nabubunyat. And eto nga ho yun, di ba sinabi ko nga sa inyo na, I don't know kung saan nanggaling. Parang, I prayed for it. Tapos, di ba, parang sabi ko nga, parang yung nadidream ko palagi actually beforehand, si Archangel Gabriel. Na parang sabi ko, bakit lumalabas yung palagi sa ko? Kasi pag sa Instagram ko, Facebook ko, I always post about, diba, yung mga biblical and every. Tapos for the past 3 weeks, nakikita ko si Archangel Gabriel. Tapos parang, sabi ko, ano ba to? Bakit siya? Di ba siya yung angel na nagsispeak ng truth? Nagsisend ng message from God. Sabi ko, ano to? So parang yun yung isa, na parang na-realize ko lang actually 2 days ago ko lang na-realize yan. Na parang, oh my God, sandali lang. Parang, kasi we talk about it, diba? Sabi ko, sis, parang ikaw si Archangel Michael, diba? Oo, diba? Sabi ko sa'yo, kasi ganun yun So sabi ko na-realize ko, no? Parang yung mensahe niya ganun, speak the truth. Share the word of God. Yung parang ganun siya. Yun yung na-realize ko. Yun.
And I believe the people will win with this fight against the Polboronic and Adictos Benedictos. Pag mali. Hindi na pwedeng i-deny. Hindi na pwedeng i-deny. The problem right now is pinoprotektahan ng mga nakapaligid sa kanila dahil nakikinabang at pinoprotektahan ng media. But again, kahit anong protekta nila, people will speak up like you. Opo. And Marami pa because po. of that, talagang thank you from the bottom of my heart and the rest of the Filipino people. Thank you for your alindog and for your life sa pagiging matapang. Maraming salamat.